Matapos ang muling pagkabuhay. Kitang-kita ko kung paano nalugi ang kumpanya ng aking asawa at tinalikuran ko ang pagkakataong maging manugang sa isang mayamang pamilya. Noong nakaraang buhay, bago ako mamatay, biglang gustong ilipat ng aking asawa ang abo ng kanyang dating pinakamamahal sa libingan ng aming mga ninuno para palitan ang pwestong para sa akin. Labis akong nagalit, ngunit nagmatigas pa rin ang aking asawa. Para tuluyan na akong sumuko, inamin niya na nakagawa na siya ng testamento. Kapag namatay siya, papaalisin ako ng walang anumang dala. Sinabi pa niya sa akin na ang anak naming pinalaki ng ilang dekada ay anak pala ni Jailing Chuan. Sa sobrang galit, napasuka ako ng dugo at namatay sa harap mismo ng aking asawa. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumalik ako sa araw na pipili ng mapapangasawa ang pamilya Liu. Si Liu Fu ay nakatayo sa itaas ng bulwagan, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ruyan, hindi ka na bata. Oras na para magdesisyon ka. Sabihin mo, sino ang gusto mong mapangasawa? Ang ina ni Liu ay ngumiti ng may kabaitan. Sa tingin ko, si Tianqing ang pipiliin ng anak ko. Mula pagkabata, gusto na niyang laging kasama si Tianqing. Sa itsura man o talento, mas nakahihigit ako kay Jailing Chuan. Alam ng buong pamilya Liu na ako na ang nakatakdang manugang. Ngunit sa buhay na ito, malamig akong tiningnan ni Liu Ruyan. Sa kanyang mga mata ay may malalim na pagkasuklam at galit. Agad kong naunawaan, muli rin siyang nabuhay. Yamang si Jailing Chuan ang nasa puso mo, pagbibigyan ko kayo. Tumayo ako at sinabi, Tiyo, Tia, kinikilala ko na kulang ako sa kaalaman at pangit ang aking itsura. Hindi ako karapat-dapat kay Ruyan. Kaya, umaatras na ako. Halatang nagulat si Liu Ruyan, may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit agad ding bumalik sa pagiging malamig. Wala siyang sinabi, tumalikod at nagmamadaling umalis sa bulwagan. Alam na alam ko kung saan siya pupunta. Sa mga oras na ito, hindi pa na-aksidente si Jailing Chuan. May oras pa para sa lahat. Nakatayo ako roon, may bahagyang ngiti sa aking mga labi. Ang ilang dekada naming pagsasama bilang mag-asawa sa nakaraang buhay ay isa lang palang ilusyon. Tianqing, ano ang sinabi mo? Ang boses ni Liu Fu ay nagmula sa itaas. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang tingin. Ang matandang ito na dating turing sa akin ay parang sariling anak ay puno ngayon ng pagkalito. Huminga ako ng malalim, ang boses ko'y kalmado, pati ako'y nagtaka. Tiyo, yamang may iba ng gusto si Ruyan, aatras na ako sa pagpili. Nagkatinginan sina Liu Fu at ang kanyang asawa. Ngunit nang maalala ang biglaang pag-alis ng kanilang anak, hindi nila alam kung anong sasabihing pampalubag loob. Tahimik akong bumalik sa aking silid upang mag-impake, handa nang umalis. Kinabukasan, pagbukas ko ng social media, puro anunsyo ng relasyon ni Liu Ruyan at Jailing Chuan ang laman. Sa litrato, si Liu Ruyan ay nakasandal kay Jailing Chuan, ang ngiti niya ikasing liwanag ng sikat ng araw sa tagsibol. Si Jailing Chuan naman ay nakaakbay sa kanyang baywang, puno ng pagmamahal ang mga mata. Walang emosyon kong iswipe ang mga post na iyon. Tanghali, may narinig akong ingay sa ibaba. Tumayo ako sa bintana at pinanood si Liu Ruyan na masuyong nakakapit sa braso ni Jailing Chuan, taas noong pumasok sa tarangkahan ng bahay ng mga Liu. Maya-maya, may narinig akong matinding pagtatalo mula sa direksyon ng study room. Itay, matinis ang boses ni Liu Ruyan. Nangako ka. Kung sino ang pakakasalan ko, siya ang mamamahala sa Liu Group. Bakit hawak pa rin ni Tianqing ang proyekto sa South City? Matyagang nagpaliwanag si Liu Fu, Ruyan, matagal nang si Tianqing ang namamahala sa proyekto sa South City. Bigla ang pagpapalit ng tao ay makakaapekto sa kumpanya. Wala akong pakialam, putol ni Liu Ruyan. Nakapagdesisyon na ako. Si Ling Chuan ang manugang ng pamilya Liu. Mas paniniwalaan mo pa ba ang isang tagalabas kaysa sa pinili ng sarili mong anak? Ang proyekto sa South City Redevelopment ang pangunahing proyekto ng Liu Group sa mga nakaraang taon. Sa nakaraang buhay, sa ilalim ng aking pamumuno, matagumpay itong nakuha, na nagpasikat sa Liu Group at ginawa itong nangungunang kumpanya sa Jiangsheng. Ito rin ang tuluyang nagpatibay sa aking posisyon bilang tagapamahala ng Liu Group. Alam na alam ito ni Liu Ruyan. Makalipas ang ilang minuto, dinala ako ng katiwala sa study room. Si Liu Fu ay nakaupo sa likod ng malaking, redwood mahogany na mesa, mukhang pagod. Sininyasan niya akong umupo.
Ang kanyang mga daliri ay walang kamalay-malay na tumatambol sa mesa, gumagawa ng mababang tunog. Tianqing, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Tiyo, wag na po, putol ko sa kanya, ang boses ko'y kalmado, pati ako'y nagtaka. Naintindihan ko. Tumingala si Liu Fu, may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mga mata, na agad na palitan ng malalim na pagkakasala. Sa loob ng maraming taon, malaki ang tiwala niya sa akin, itinuring akong tagapagmana. Ngunit sa sitwasyon ngayon, wala ring magawa si Liu Fu. Matagal na siyang dapat magretiro, kailangan na ng may mamamahala sa pamilyang ito. Bumuntong hininga siya. Matagal mo nang hawak ang proyekto sa South City. Bigla ang pagpapalit ng tao ay hindi talaga tama. Pero alam mo naman si Ruyan, mas matigas pa ang ulo niya kaysa sa akin. Tumango ako. Naiintindihan ko po, tiyo. Kinuha ko mula sa aking dala ang inihanda kong mga dokumento, kasama na ang puting jade na plaka na sumisimbolo sa kapangyarihan sa Liu Group at dahan-dahan itong inilagay sa mesa. Narito ang lahat ng datos ng proyekto at mga dokumento para sa turnover. Alam ni Ruyan ang password. Tinitigan ni Liu Fu ang jade na plaka, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang plakang ito ay dala-dala ko na mula pa noong 18 anyos ako, halos naging bahagi na ng aking katawan. Sa nakaraang buhay, hanggang sa sandali ng aking kamatayan, hindi ito humiwalay sa akin. Tiningnan ang kalmado kong mukha, si Liu Fu ay may gustong sabihin ngunit nag-atubili. Tumayo ako at yumuko sa kanya. Tiyo, salamat po sa pag-aalaga ninyo sa loob ng maraming taon. Lubos po akong nagpapasalamat. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Liu Ruyan na naka-high heels, kasunod si Jiling Chuan. Nakasuot siya ng pulang bestida ngayon na lalong nagpapatingkad sa kapusyan ng kanyang balat, napakaganda. Ngunit ang mga matang dati puno ng pagmamahal para sa akin ay puno na ngayon ng malamig na pagkasuklam. Ayos na ba ang lahat? Hindi man lang niya ako tiningnan, dumiretso siya sa tabi ni Liu Fu. Walang magawang tumango si Liu Fu, itinulak ang mga dokumento at ang jade na plaka sa harap niya. Pumayag na si Tianqing sa turnover. Hindi pa nagsasalita si Liu Ruyan, ang katabi niyang si Jiling Chuan ay sabik nang kinuha ang jade na plaka, hindi maitago ang tuwa at pagmamayabang. Ang eksenang ito ay bahagyang nagpakunot ng noo ni Liu Fu. Sandali, bigla akong nagsalita. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Tianqing, balak mo bang magbago ng isip? Umiling ako. Mula sa dala kong folder, kumuha ako ng isang hiwalay na dokumento. Ito ang pinakasensitibong impormasyon ng proyekto sa South City, kasama na ang mga pribadong kasunduan sa mga departamento ng gobyerno at mga espesyal na tuntunin sa ilang mahahalagang supplier. Kinuha ni Liu Ruyan ang dokumento, mabilis itong binasa. Lalong kumunot ang kanyang noo. Kung hindi maayos ang paghawak sa mga tuntuning ito, maaaring malugi ang buong proyekto ng hindi bababa sa 300 milyon, kalmado kong sinabi. Sa kakayahan ni Jiling Chuan, siguro naman walang magiging problema, di ba? May bahid ng pagkagulat sa mukha ni Jiling Chuan, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Ngumisi siya. Nag-aalala ka lang ng sobra. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi na ako nagsalita pa. Si Jiling Chuan ay isa lamang binatang nagtapos ng vocational course, walang alam sa operasyon ng negosyo. Ang tagumpay ng proyekto sa South City ay dahil sa aking maagang pagpaplano at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang partido. Kahit kaunting pagsisikap ang mabawas, hindi ito magtatagumpay. Maaari ka nang umalis, malamig na sabi ni Liu Ruyan. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa Liu Group. Akmang tatalikod na ako nang biglang magsalita si Jiling Chuan, may sadyang kayabangan sa kanyang boses. Huminto ako ngunit hindi lumingon. Yamang hindi na napili si Tianqing, hindi na siya maituturing na bahagi ng pamilya Liu, di ba? Ayon sa patakaran, hindi siya dapat manatili sa bahay ng mga Liu. Dapat siyang umalis ng walang dala. Ano sa tingin mo, Ruyan? Biglang tumahimik ang hangin sa study room. Dahan-dahan akong lumingon, ang tingin ko ilampas kay Jiling Chuan, sa kanyang mayabang na mukha, diretso kay Liu Ruyan. Iyan ba ang gusto mo? Nakatayo siya roon, pabago-bago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga pilik mata ay nanginig, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang tingin. Sa huli, umiwas siya ng tingin sa akin. Ang ilang segundong katahimikan na iyon ay mas malakas pa kaysa anumang salita. Biglang humampas sa mesa si Liu Fu.
Kalokohan. 20 taon si Tianqing sa pamilya Liu. Kahit hindi siya maging manugang, para na rin siyang kalahating miyembro ng pamilya. Sa wakas ay nagsalita si Liu Ruyan. Tama si Ling Chuan. Yamang nakapagdesisyon na, dapat putulin na ng malinis. Tiningnan ko siya at biglang natawa. Ang kalmadong ngiting iyon ay halatang ikinagulat ni Liu Ruyan. Tiyo, yamang iyan ang desisyon ni Ruyan, iginagalang ko. Tiningnan ko ang bawat isa sa loob ng study room, ang huling tingin ko ay napunta kay Liu Ruyan. Hindi niya namalayang umiwas siya ng tingin, ang kanyang mga daliri ay hindi mapakaling pinipilipit ang lailayan ng kanyang bestida. Tiyo, yamang napag-usapan na natin ito, may mga bagay na dapat ding linawin, di ba? Mahina ang boses ko, ngunit nagpatahimik ito sa buong study room. Mula noong 18 anyos ako, hinawakan ko na ang negosyo ng pamilya. Hanggang ngayon, 10 taon na. Napangisi si Ling Chuan, ngunit pinigilan siya ng tingin ni Liu Ruyan. Proyekto sa North Suburb New District, kabuang puhunan 8.7 bilyon, netong kita 3.2 bilyon. Proyekto sa Lingxian, kabuang puhunan 500 milyon, netong kita 1.8 bilyon. Proyekto sa Jiangxing Horgang, kabuang puhunan. Isa-isa ko itong binanggit. Sa bawat datos na lumalabas, lalong sumiseryoso ang mukha ni Liu Fu. Lahat ng ito, sa loob ng 10 taon, ang netong kitang naibigay ko sa pamilya Liu ay higit sa 20 bilyon. Bahagyang umuso si Liu Ruyan. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Sa nakaraang buhay, ang kakayahan ng pamilya Liu na mapabilang sa mga nangungunang pamilya sa Jiangxing ay dahil sa pundasyong itinayo ng mga proyektong ito. Inalagaan ako ng pamilya Liu sa loob ng 20 taon, kumita ako para sa pamilya Liu ng 20 bilyon. Kalmado pa rin ang tono ko. Ang kwentadang ito, ngayon ay tabla na. Walang utang ang pamilya Liu sa akin, at wala rin akong utang sa kanila. Aalis ako ng walang dala, mula ngayon wala na tayong kaugnayan. Biglang napangisi si Ling Chuan. Ang ganda pakinggan. Pero mayroon bang umaalis ng walang dala na tulad mo? Lumapit siya, bastos na hinila ang aking suit. Itong custom-made suit na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, di ba? Hinila niya ang aking manggas, lumitaw ang Patek Philippe. Itong relo, siguradong milyon ang halaga. Kinuha pa niya ang susi ng kotse sa aking bulsa. At itong limited edition na sports car, higit 10 milyon yan. Lahat ng ito, alin ang hindi pera ng pamilya Liu. Hinayaan ko siyang hilahin at insultuhin ako, ang tingin ko ay laging nakatuon kay Liu Ruyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad, ngunit nanatili siyang tahimik. Ruyan, mahina kong tanong, ang ating maraming taong pagsasama, wala na ba talagang halaga? Bahagyang nanginig ang kanyang mga pilikmata. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Akala ko, sa muling pagkabuhay na ito, nakalaya na ako. Hindi ko inaasahan, sa sandaling ito, ang puso ko'y parang pinipiga, sobrang sakit na halos hindi na ako makahinga. Pinigilan ko ang aking emosyon, sinimulang tanggalin ang strap ng relo. Ang metal na buckle ay gumawa ng matinis na kalansing, na lalong umalinggaw sa tahimik na study room. Tianqing. Biglang tumayo si Liu Fu. Hindi mo kailangang gawin yan. Tiyo, putol ko sa kanya, patuloy na tinatanggal ang relo. Ang patakaran ay patakaran. Suit, kurbata, relo, sapatos, isa-isa ko itong hinubad, maayos na itinupi sa sahig. Sa huli, pati medyas ay hinubad ko. Nakayapak akong tumayo sa malamig na marmon na sahig. Puno ng tagumpay at pagmamayabang ang mukha ni Ling Chuan, habang si Liu Ruyan naman ay medyo namumutla. Nang simulan kong tanggalin ang buttons ng aking polo, hindi na niya napigilan at umiwas ng tingin. Tama na. Hindi na napigilan ni Liu Fu. Tianqing, tigilan mo na. Kalmado kong itinupi ang polo at inilagay sa ibabaw ng suit. Mula ngayon, ako na lang. Ako si Tianqing. Hindi na ang batang lalaking pinalaki ng pamilya Liu para maging asawa. Paglabas ko sa likurang pinto ng bahay ng mga Liu, isang kinakalawang na natitiklop na bisikleta lang ang tulak ko. Ito ang regalo sa akin ni Liu Ruyan noong ika-8 kong kaarawan, at ito lang ang tanging personal kong pag-aari. Sa loob ng maraming taon, nakatago ito sa bodega sa likod bahay. Sa labas, hindi ko alam kung kailan, nagtipon ang isang malaking grupo ng mga reporter.
Nang makita akong lumabas, agad silang dumagsa. Hining, ano po ang pakiramdam na mapalayas ng pamilya Liu? Narinig po namin kahit underwear ay wala kayong karapatang dalhin? Totoo po ba? Ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ay nagpilit sa aking ipikit ang aking mga mata. Kalmado kong sinabi, ang boses ko'y paos, hindi ko na makilala. Nagtawanan ang mga tao. Ang nangungunang babaeng reporter ay sinadya pang itutok ang kanyang kamera sa aking ibabang bahagi. Pamilyar ang kanyang mukha, marahil ay nakita ko na siya sa isa sa mga birthday party ni Jiling Chuan. Sumakay ako sa bisikleta, pagyewang-gyewang na dumaan sa gitna ng mga tao. Ang mga reporter, na parang mga pating na nakaamoy ng dugo, ay walang tigil sa paghabol. Nang makarating lang ako sa isang tahimik na eskinita, saka ko sila naligaw. Paglabas ko pa lang ng eskinita, isang itim na may batch ang biglang humarang sa aking daan. Bumaba ang bintana, lumitaw ang isang napakagandang mukha. Evening, ako si Xiao Yunshu ng Xiao Group. Gusto kang makita ng lolo ko. Pwede ba? Natigilan ako. Si Xiao Yunshu, ang sikat na Golden Circle Lady, ang tunay na mayaman at makapangyarihang pamilya Xiao. Isang higanting pamilya na 10 taon kong pinaghirapang makalapit, ngayon ay kusa pang lumalapit sa akin. Tumayo ako ng tuwid at taimtim na tumango. Isang karangalan. Kinabukasan, sa villa ng mga Liu, si Liu Ruyan ay nakatulala sa screen ng kanyang telepono. Nangunguna sa trending, ang batang lalaking pinalaki ng pamilya Liu na si Tianqing, nawala ng pagkamanugang, pinalayas na hubad at nakabisikleta. Nakakahiya, kahiya-hiya sa lipunan. Narinig ko, kung hindi lang naawa si Miss Liu sa maraming taon niyang pagsisikap, kahit underwear niya ay hindi niya maililigtas. Kahapon, mataas na si Amy Fining. Ngayon, mas masahol pa sa pulubi. Nakakaawa talaga. Ano ang kakaiba riyan? Ganyan din ang mga asong inaalagaan ng mayayaman. Hindi niya namalayang pinindot ang video. Ang hubad na likod na iyon na nakabisikleta ay nagpakilabot sa kanya. Nang dumaan ang kamera sa kinakalawang na bisikleta, biglang nanigas ang kanyang mga daliri. Ruyan, ano ang tinitingnan mo? Inakbayan siya ni Jiling Chuan mula sa likod. Nang mapunta ang tingin niya sa telepono, agad siyang natawa. Ha, ang galing. Hindi na sayang ang pagtawag ko sa 12 ng media para hintayin siya. Nagulat si Liu Ruyan. Ikaw pala ang nag-ayos ng mga reporter. Siyempre. Mayabang siyang hinalikan ni Jiling Chuan. Ngayon, alam na ng buong Jiangsheng kung anong klaseng tao si Tianqing. Siguradong wala nang mangangahas na kwestiyonin ang desisyon mo. Pilit na ngumiti si Liu Ruyan, ngunit may kung anong inis siyang nararamdaman. Palaging pumapasok sa isip niya ang sira-sirang bisikleta. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang nagtanong, Ling Chuan, marunong ka na bang magbisikleta ngayon? Napangisi si Jiling Chuan. May 4 na gulong na sasakyan namang pwedeng imaneho, bakit pa ako magbibisikleta na madaling matumba? Hindi naman ako tanga tulad ni Tianqing. Hindi mo ba naaalala, mula pagkabata, takot na takot ako sa sakit? Nang marinig ang kanyang sagot, may kung anong kumirot sa puso ni Liu Ruyan. Muli niyang binuksan ang video, maingat na tiningnan ang katawan ni Tianqing. Nang makita ni Jiling Chuan na sobrang tutok siya sa panonood, medyo nagsiselos at maasim na sinabi, walang damit, tapos nang ahas pang magbisikleta sa harap ng maraming tao. Walang hiya talaga. Buti na lang pinalayas na, kung hindi, kahihiyan ng pamilya Liu ang dala niya. Hindi pinansin ni Liu Ruyan. Dahil hindi niya nakita ang gusto niyang makita. Nag-alinlangan siya saglit, pagkatapos ay iniwan si Jiling Chuan, tumakbo paakyat sa ikalawang palapag, sa walang lamang silid ni Tianqing. Nahanap niya ang kahon ng mga gamit, hinalughog ang mga litrato nila noong bata pa sila. Ngunit sa makapal na album, walang litrato ni Tianqing. Isa lang. Iyon ay kuha 15 taon na ang nakalipas, noong naliligo sila sa tabing dagat ng Jiangsheng. Sa litrato, hawak niya ang kamay ni Jiling Chuan habang nakatayo sa buhanginan, masayang-masaya ang ngiti. Si Tianqing lang ang tahimik na nakatayo sa malayo, hawak pa ang kanyang salbabida, parang isang hamak na katulong, hindi bagay sa buong litrato. Ngunit malinaw na makikita ang benda sa kanyang balikat. Nanigas si Liu Ruyan. Biglang bumuhos ang mga alaala na parang baha. Noong tag-araw na iyon, tumakas siya para maglaro sa likod ng bundok.
Aksidenteng nahulog siya sa dalisdis, puno ng sugat ang katawan. Nang unti-unti nang nawawalan ng malay, may isang batang lalaki na bumuhat sa kanya, papunta sa likod ng bisikleta, walang tigil sa pagpedal. Sobrang bako-bako ng daan sa bundok. Dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, hindi niya namalayang napakagat siya ng mariin sa balikat ng batang lalaki. Nagkasugat ang balat ng bata, dumaloy ang dugo. Ngunit hindi siya umimik, bagkus ay malambing pa siyang pinakalma, "Huwag kang matakot, malapit na tayo sa ospital." Pagkagising niya, si Jailing Chuan ang bumungad sa kanya. Sabi ng nurse, ang swerte niya, dahil may isang batang lalaki na nagbisikleta ng higit 10 kilometro sa bundok, buwis-buhay siyang dinala sa ospital. Sa huli, sobrang pagod na nakahandusay na lang sa pasilyo at hindi na makagalaw. Nakahiga si Liu Ruyan sa kama ng ospital at tinanong si Jailing Chuan kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Noong mga oras na iyon, may bahid ng pag-aatubili si Jailing Chuan, ngunit hindi niya itinanggi. Nanigas si Liu Ruyan, huminto ang kanyang paghinga. Sa sandaling ito, ano pa ba ang hindi niya naiintindihan? Palagi niyang inaakala na si Jailing Chuan ang nagligtas sa kanya, kaya mayroon siyang kakaibang pagtingin dito, at hindi makalimutan ang pagkamatay nito. Ngayon lang niya nalaman kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Tulala si Liu Ruyan, nahulog ang album mula sa kanyang mga kamay. Napaupo siya sa sahig, bumubulong sa sarili, mali, lahat mali. Naalala niya si Tian King, tahimik na nakatayo sa sulok ng litrato. Naalala niya ang mga sugat sa balikat nito. Naalala niya ang kinakalawang na bisikleta. Siya pala ang taong buwis-buhay na nagligtas sa kanya. Dumating ang gabi, maliwanag ang mga ilaw sa bahay ng mga Liu. Dumating ang mga kamag-anak, puno ng ngiti ang mga mukha, puro papuri kay Jailing Chuan ang mga bibig. Si Jailing Chuan ay masayang-masaya, parang siya na ang tunay na amo ng bahay, tinatanggap ang pagbati ng lahat. Ang nakaakbay sa kanyang si Liu Ruyan ay medyo pilit ang ngiti. Nang makaupo na ang lahat, may isang bakanting upuan. Iyon ang pwesto ni Tian King na hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Agad itong napansin ni Jailing Chuan, biglang sumimangot ang kanyang mukha. Binitawan niya si Liu Ruyan, lumakad patungo sa upuang iyon, malakas itong itinulak. Kumalabog ang upuan sa sahig. Lumingon siya sa matandang katiwala at pagalit na sumigaw, "Ano to?" Sa ganitong okasyon, may nakalagay pang upuan para sa isang tagalabas. "Ulyanin ka na ba?" Nakayuko ang matandang katiwala, paulit-ulit na humihingi ng tawad. "Paumanhin po, Young Master Jai, ako po ang nagpabaya. Aalisin ko na po agad." Tahimik ang lahat sa hapagkainan. Nagkatinginan ang mga kamag-anak. Ang iba ay yumuko at uminom ng tsaa, ang iba ay nagkunwaring inaayos ang kanilang mga napkin. Walang nangahas na sumabat. Nakakunot ang noo ni Liu Fu. May gustong sabihin ang ina ni Liu, ngunit sa huli, hindi sila nagsalita. Nang akmang aalisin na ng matandang katiwala ang upuan, biglang tumayo si Liu Ruyan. "Isang upuan lang naman yan, ano nang ikinagugulat mo? Iwanan mo na." Mahina ang kanyang boses, ngunit may diin na hindi matututulan. Biglang lumingon si Jailing Chuan, hindi makapaniwalang tiningnan siya. "Ruyan, anong ibig mong sabihin?" Hindi siya tiningnan ni Liu Ruyan, basta't mahinahon niyang sinabi sa matandang katiwala, "Ayusin mo. Baka isipin pa ng iba na wala man lang tayong ganitong kadaling pagpapasensya sa pamilya Liu." Natigilan ang matandang katiwala, pagkatapos ay magalang na itinayo ang upuan at ibinalik sa dati nitong pwesto. Ang mukha ni Jailing Chuan ay nag-iba-iba ang kulay, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ngunit sa huli, pinigilan pa rin niya ang galit, pilit na ngumiti. "Tama si Ruyan, masyado nga akong sensitibo." Pagkasabi nito, bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang tingin ay nakakatakot. Nagpalitan ng tingin ang mga kamag-anak, awkward ang. Umubo si Liu Fu at itinaas ang kanyang baso. "Family dinner ito, huwag kayong masyadong mailang. Tara, tagay muna tayo." Agad na sumang-ayon ang lahat. Ang tunog ng nag-uumpugang mga baso ay pansamantalang nagtakip sa tensyon sa hangin. Pagkatapos kumain, kumuha si Jailing Chuan ng isang piraso ng isda at inilagay sa mangkok ni Liu Ruyan. Malambing niyang sinabi, "Ruyan, naalala ko, paborito mo ang isda. Tikman mo." Tinitigan ni Liu Ruyan ang isda sa kanyang mangkok. Bigla niyang naalala, palaging maingat na tinatanggal ni Tian King ang lahat ng tinik ng isda bago ilagay sa harap niya.
Samantalang ang nasa harap niyang si Jiling Chuan, hindi man lang alam ang ugali niyang takot sa tinik ng isda. Puno ng tao ang hapagkainan, mukhang masaya. Ngunit wala si Tianqing, kaya pakiramdam ni Liu Ruyan ay hindi pa siya kailanman naging ganito kalamig. Basta na lang siyang kumain ng ilang subo ng kanin, tumayo at sinabi, "Kain lang kayo, aakyat na ako." Nag-aalalang tanong ni Jiling Chuan, "Ruyan, anong nangyari sa'yo?" Basta na lang sumagot si Liu Ruyan, "Medyo masama ang pakiramdam ko." Hindi na niya ito pinansin at umalis na. Pag-akyat niya sa hagdan, nadaanan niya ang silid ni Tianqing. Parang may humihila sa kanya, hindi niya namalayang pumasok siya roon. Binuksan niya ang ilaw, nagulat siyang makita na walang laman ang silid. Lahat ng gamit ni Tianqing ay nawala na, para bang hindi siya kailanman tumira roon. Nanginginig si Liu Ruyan, bigla siyang sumabog. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa unang palapag, sa harap ng lahat ay nagtanong, sino ang gumalaw sa silid ni Tianqing? Natigil ang tawanan ng mga bisita. Mahigpit na nakahawak ang mga daliri ni Liu Ruyan sa hawakan ng hagdan, namumuti na sa sobrang diin. Tiningnan ng matandang katiwala ang mukha ni Jiling Chuan bago maingat na umamin, "Miss, si Yaong Master Ji po ang nag-utos kaninang tanghali." Ibinaba ni Jiling Chuan ang kanyang mga kubyertos, mayroon pa ring walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. "Ruyan, bakit ka nagagalit sa maliit na bagay na yan?" Si Tianqing mismo ang nagsabing aalis siya ng walang dala. Hindi na niya kailangan iyang mga basurang iyan, kaya pinakuha ko na lahat at dinala sa junk shop. Junk shop? Tumaas bigla ang boses ni Liu Ruyan, namumula ang kanyang mga mata. Sa wakas ay napansin ni Jiling Chuan na medyo hindi maganda ngunit wala pa rin siyang pakialam na nagkibit balikat. Mga lumang damit at libro lang naman yon. Ayaw na niya, bakit pa itatago at sasakop lang ng espasyo? Malakas na tumitibok ang dibdib ni Liu Ruyan, biglang dumilim ang kanyang paningin. Sa mga basurang iyon ay naroon ang mga album na iniingatan ni Tianqing, ang mga regalong kaarawan na ginawa niya para sa kanya, ang mga kabibe at dahon na sabay nilang kinolekta noong bata pa sila. 20 taon ng mga alaala, basta na lang itinapon ni Jiling Chuan sa basurahan. "Anong karapatan mo?" Halos pasigaw niyang sinabi. "Silid niya iyon, mga gamit niya iyon. Anong karapatan mong pakialaman?" Tahimik ang lahat sa hapagkainan. Lahat ay nagulat sa biglaang pagsabog ni Liu Ruyan. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Jiling Chuan. "Ruyan, ngayon ang araw na naging manugang ako ng pamilya Liu. Para sa isang tagalabas, ganyan ka kung makasigaw, hindi yata tama yan." "Tagalabas?" Napangisi si Liu Ruyan. 20 taon nang nakatira si Tianqing sa pamilya Liu, sino ang mangangahas na sabihing tagalabas siya? Ang mga salitang ito ay parang sampal sa mukha ni Jiling Chuan, na tuluyang nagpahiya sa kanya na dati sobrang kampante. Uminit ang kanyang ulo, malamig na sinabi, "Ruyan, nakalimutan mo na ba? Sino ang pumili sa akin at hindi sa kanya? Sino ang nagsabing paalisin siya ng walang dala? Ngayon, ano na naman itong ginagawa mo?" Nagmamadaling tumayo sina Liu Fu at ang kanyang asawa para mamagitan, ngunit hindi na nakikinig si Liu Ruyan. Ang mga salita ni Jiling Chuan ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Nga, siya mismo ang nagpalayas kay Tianqing. Siya ang pumayag sa mga pang-iinsulto. Dahil sa kanya, naka-underwear lang si Tianqing nang umalis sa bahay ng mga Liu, pinalibutan ng dose-dosenang reporter, naging katatawanan ng buong internet. Nasaan na ang mga gamit na iyon ngayon? Nanginginig ang kanyang boses nang tanungin ang matandang katiwala. Pautal-utal na sumagot ang matandang katiwala, nasa junk shop pa po siguro sa South City. Kaninang hapon lang po dinala. Walang sabi-sabing tumakbo si Liu Ruyan palabas ng pinto. Hinawakan ni Jiling Chuan ang kanyang braso, sobrang lakas na nasaktan siya. "Ruyan, nababaliw ka na ba? Para sa mga basurang yon ni Tianqing, iiwanan mo ako. Iiwanan mo ang lahat ng bisita." Malakas na iwinaksi ni Liu Ruyan ang kanyang kamay, nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata na hindi pa niya kailanman ipinakita. "Bitawan mo ako. Hindi iyon mga basura. Yon ay di." Biglang napaiyak siya, hindi na makapagsalita. Naging mabangis ang ekspresyon ni Jiling Chuan. "Liu Ruyan, kung lalabas ka sa pintong ito ngayon, huwag mo akong sisihin." "Anong gagawin mo?" Malamig na putol ni Liu Ruyan sa kanya. "Gagawin mo sa akin ang ginawa mo kay Tianqing."
Paalisin mo rin ako ng walang dala? Natigilan si Jiling Chuan, nag-iba-iba ang kulay ng kanyang mukha, biglang pinagpawisan ng malamig. Isa lang siyang batang lalaking pinalaki para maging asawa. Anong karapatan niyang paalisin ang panganay na anak ng pamilya Liu ng walang dala? Agad siyang pilit ng umiti ng malambing. Paumanhin, Ruyan. Ako ang nagkamali. Hindi ko dapat pinakialaman ang mga gamit ni Tianqing. Lalo na't hindi dapat kita sinigawan. Sobrang lakas ng ulan sa labas ngayon. Bukas, kapag maganda na ang panahon, sasamahan kitang hanapin ulit, okay? Sinamantala ni Liu Ruyan ang pagkakataon para makawala sa kanyang pagkakahawak, walang lingon-likod na tumakbo sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis na nabasa ng ulan ang kanyang bestida at buhok, ngunit wala siyang pakialam. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang boses ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Tianqing, ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay sa ere. Bigla niyang naalala, nang umalis si Tianqing sa bahay ng mga Liu kahapon, naiwan din ang kanyang telepono. Naalala niya ang kalmadong tingin ni Tianqing nang umalis ito, at ang determinasyon nito habang isa-isang hinuhubad ang kanyang mga damit. Tianqing di. Humalo ang ulan sa mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Patawarin mo ako. Sa junk shop sa South City, naghahanda ng magsara ang mga trabahador nang biglang may isang basang-basang babae na tumatakbo papasok. Nasaan ang mga gamit na dinala mula sa bahay ng mga Liu kaninang hapon? Hingal na tanong ni Liu Ruyan. Tumutulo ang tubig ulan mula sa dulo ng kanyang buhok. Nagkatinginan ang mga trabahador, pagkatapos ay itinuro ang ilang basang-basang malalaking karton sa sulok. Sumugod si Liu Ruyan, nagmamadaling binuksan ang mga kahon. Ang mga damit, libro at album ni Tianqing ay basang-basa na ng ulan. Kumalat na ang tinta, nagdikit-dikit na ang mga litrato. Nanginginig niyang kinuha ang isang basang diary, maingat itong binuklat. Ang maayos na sulat kamay ni Tianqing ay malabo na, ngunit mababasa pa rin ang nilalaman. Umiyak na naman si Ruyan ngayon dahil nakalimutan ni Jiling Chuan ang birthday niya. Gumawa ako ng paborito niyang cake, pero hindi niya tinikman kahit isang kagat. Nilagnat si Ruyan 39 degrees. Nagbantay ako buong gabi. Kinaumagahan, bumalik na sa normal ang temperatura niya. Tanghali na dumating si Jiling Chuan. Kahit isang baokwet lang ng bulaklak ang dala niya, ang saya-saya ni Ruyan. Bawat pahina ay tungkol sa kanya, bawat linya ay puno ng tahimik na pagmamahal ni Tianqing. Nanlabo ang paningin ni Liu Ruyan. Mahigpit niyang niyakap ang diary, na para bang sa ganitong paraan ay may maililigtas pa siya. Isang trabahador ang maingat na nagpaalala, Miss, magsasara na po kami. Parang walang narinig si Liu Ruyan, patuloy sa paghahanap sa mga kahon. Bigla, may nahawakan siyang matigas na bagay. Isa itong handmade na music box. Kahit nabasa na ng ulan, makikita pa rin ang pagiging pino ng pagkakagawa. Naalala niya ang music box na ito. Noong 16 na anyo siya, basta na lang niyang nasabi na gusto niya ng music box na may snow, yung hindi nabibili sa tindahan. Isang buwan pagkatapos, sa kanyang birthday party, ibinigay ito sa kanya ni Tianqing. Sa loob, may isang maliit na mananayaw na umiikot sa gitna ng nahuhulog na snow. Noong mga oras na iyon, sinulyapan lang niya ito, hindi man lang napansin ang napakaraming sugat sa kamay nito. Walang pakialam siyang sinabi, ilagay mo na lang dyan, pagkatapos ay masayang binuksan ang regalo ni Jiling Chuan. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang music box, biglang humagulgol ng malakas. Hinuhugasan ng ulan ang kanyang mukha, ngunit hindi nito mahugasan ang matinding pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Liu Fu, nanginginig ang boses. Itay, tulungan mo akong hanapin si Tianqing. Nakikiusap ako sa'yo. Kinabukasan pagkatapos ng pagkikita namin ni Lolo Xiao, sumama ako sa kanila sa Beijing. Sa harap ng nagtataasang mga gusali, nakangiti si Lolo Xiao. Tianqing, mula ngayon, ikaw na ang chief consultant ng Xiao Group. Para mapadali ang iyong trabaho at para walang tututol, gagawin kong assistant mo si Yunshu. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Naniniwala ako sa talento mo. Huwag kang mag-atubili, ipakita mo ang iyong galing. Tungkol naman sa pamilya Liu, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Lumingon ako kay Xiao Yunshu at tahimik na tumango.
Mabilis lumipas ang panahon, 3 taon na ang nakalipas. Sa celebration party ng Xiao Group para sa kanilang overseas listing, ang maniningning na mga chandelier ay nagmistulang araw sa buong bulwagan ng piging. Nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window, pinagmamasdan ang napakagandang tanawin ng New York sa gabi. Bahagyang gumagalaw ang champagne glass sa aking kamay. Tian King, ano nang iniisip mo? Ang boses ni Xiao Yunshu ay nagmula sa aking likuran, malambing na parang hangin. Nakasuot siya ng silver na mahabang bestida ngayon, nakapusod ang buhok na nagpapakita ng kanyang mahaba at maputing liig, maganda na parang sisn. Wala naman, parang hindi lang kapanipaniwala, lumingon ako at nakipagtagay sa kanya. Hindi ko inaasahan, sa loob lang ng 3 taon, nakarating na ang Xiao Group sa ganito. Bahagya siyang humiti, may paghanga sa kanyang mga mata. Dahil yan sa'yo, Jim Consultant Ning. Umiling ako. Pangunahin dahil sa yaman ng pamilya Xiao at sa iyong katapangan. Ako'y nagdagdag lang ng ganda. Palagi kang napakapakumbaba. Bigla siyang lumapit, tumingala at diretsong tumingin sa aking mga mata. Pero ngayon, ayokong marinig ang mga formal na salitang iyan. Bahagyang bumilis ang tibok ng aking puso. Masyadong matindi ang kanyang tingin, hindi ko maiwasan. Tian King, mahina niyang tinawag ang pangalan ko, matatag ang tono. Simula pa lang ang overseas listing. Ang mga susunod na hakbang, gusto kong kasama ka. Pero hindi bilang business partner. Yunshu, putol ko sa kanya, medyo mapait ang boses ko. Alam mo ang nakaraan ko. Alam ko, walang pag-aalinlangan siyang tumango. Pero ano naman? Karapat-dapat kang tratuhin ng tapat. At handa akong maging taong iyon. Kung hindi ka pinahalagahan ng iba, hinding-hindi kita pababayaan. Ang ingay sa bulwagan ay parang nawala sa sandaling iyon, tanging ang kanyang hininga na lang ang naririnig ko. Matagal akong nanahimik, sa wakas ay bumuntong hininga. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang magtiwala sa pag-ibig. Kung gayon, subukan mong magtiwala sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay, dahan-dahan itong hinawakan. Isang beses lang. Ang kanyang palad ay mainit at malambot, parang isang sinag ng liwanag na nagtaboy sa huling dilim sa aking puso. Tinitigan ko siya, sa wakas ay tumango. CJ. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata, namukadkad ang kanyang ngiti na parang bulaklak. Sa sumunod na sandali, tumingkayad siya at hinalikan ako sa pisngi. May narinig kaming mga kantyaw mula sa paligid. Bahagyang uminit ang aking tainga, ngunit hindi ako umiwas. Pagbalik namin sa Beijing, unti-unting naging publiko ang relasyon namin ni Xiao Yunshu. Natuwa si Lolo Xiao, sinimulan niyang ipasa sa akin ang mas maraming gawain ng pamilya. Sa ilalim ng aking pamamahala, patuloy na lumawak ang Xiao Group, at si Xiao Yunshu ay laging nasa tabi ko, kasama kong sumusulong. Noong Dragon Boat Festival, inanusyo ng Xiao Group ang aming kasal. Agad itong nanguna sa trending. Ang dating manugang ng pamilya Liu, pakakasalan na ang tagapagmana ng Xiao Group. Anong dating manugang? Siya na ngayon ang tunay na maihawak ng kapangyarihan sa Xiao Group. Nakaka-inspire. Isipin mo, noong pinalayas siya ng walang dala, isang pirasong shorts lang ang suot niya. Hindi kaya nagsisisi na ang pamilya Liu kapag nakita nila to? Siguradong nagsisisi. Ang pamilya Liu ngayon ay hindi na ang dating pamilya Liu. Kasalanan nila, pinakawalan nila ang isang kayamanan. Kinabukasan, pauwi na ako ng gabi, naghihintay sa traffic light, nang biglang may isang babae na humarang sa harap ng aking may batch. Akmang hahabulin na sana siya ng bodyguard, ngunit pinigilan ko siya. Tahimik kong sinabi, Miss Liu, ano po ang kailangan ninyo? Ang babaeng ito ay si Liu Ruyan. Ilang taon na kaming hindi nagkita, pumayat siya at nanghina. Nanahimik siya ng ilang segundo, nanginginig ang boses. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng maayos. Pwede ba? Hindi na kailangan, mahinahon kong sinabi. Nakalimutan ko na ang nakaraan. Pero ako hindi. Bigla niyang tinaasan ang boses. Tian King, alam kong nagkamali ako. Alam ko na talaga. 3 taon na kitang hinahanap, pero itinago ng pamilya Xiao ang lahat ng impormasyon. Kahapon ko lang nalaman na nasa Beijing ka. At si Jiling Chuan, patuloy niya, hindi siya ang inaakala ko. Niloko niya ako, niloko niya ang pamilya Liu.
Pinalpak niya ang proyekto sa South City, ang gulo-gulo na ng kumpanya ngayon. Naospital si Itay sa sobrang galit. Ipinikit ko ang aking mga mata, may bahagyang kumirot sa aking puso. Ngunit mabilis ding kumalma. Wala na akong kinalaman dyan. Nakikiusap ako sa'yo, umiiyak na siya. Bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Isang beses lang. Ruyan, putol ko sa kanya. Sa totoo lang, noong nakaraang buhay pa lang, tabla na tayo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Pati ikaw pala Sakto namang nag-green light. Itinaas ko ang bintana ng kotse, tuluyan na kaming nahiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Umandar ang kotse. Gusto pa sanang humabol ni Liu Ruyan, ngunit hindi na niya ako maabutan. Pag-uwi ko, napansin ni Xiao Yunshu na medyo kakaiba ang aking itsura. Dahan-dahan niya akong niyakap sa baywang. Anong nangyari? Hinawakan ko ang kanyang kamay, bahagyang umiti. Wala naman, may nakasalubong lang akong hindi importanteng tao. Parang may naramdaman siya, ngunit hindi na nagtanong pa. Malambing lang siyang nagsabi, anong gusto mong kainin mamayang gabi? Ako ang magluluto. Sa mga taong ito, siya na ang personal na nag-aasikaso ng aking pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng pag-aalaga ko kay Liu Ruyan noong nakaraang buhay. Lumingon ako at niyakap siya, hinalikan ang kanyang noo. Basta ikaw ang gumawa, masarap. Isang buwan pagkatapos, lumabas sa balita na ang Liu Group ay malapit ng malugi dahil sa kakulangan ng pondo. Si Ji Lingchuan, na tumangay ng malaking halaga, ay nahuli at nahatulan ng hindi bababa sa habang-buhay na pagkabilanggo. Sa lahat ng ito, umiti lang ako. Noong araw ng aming kasal ni Xiao Yunshu, naging usap-usapan ito sa buong lungsod. Hawak ko ang kamay ni Xiao Yunshu, dahan-dahan kaming lumakad patungo sa altar. Ang kanyang wedding gown ay marahang sumasayaw sa hangin, napakaganda. Sakto noong nagpapalitan na kami ng singsing, sa gilid ng aking mata ay may nakita akong pamilyar na anino. Nakatayo siya sa malayo sa labas ng venue, nakasuot ng simpleng bestida, malungkot ang ekspresyon. Parang may naramdaman si Xiao Yunshu. Bahagya siyang lumingon, sinundan ang aking tingin. Pagkatapos, may ngiti sa kanyang mga labi, mahina siyang nagtanong, Tian King, nagsisisi ka ba na umatras ka sa pagpili ng manugang ng pamilya Liu noon? Hindi ako sumagot. Sa halip, yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga labi. Ang halik na iyon ay malambing at matatag, na parang ipinapahayag sa buong mundo ang aking pinili. Umalingaw ang malakas na palakpakan mula sa ibaba, kasama ang hindi mabilang na pagbati. Nang muli akong tumingin, ang pamilyar na anino ay tumalikod na at umalis, ang kanyang likod ay payat at malungkot, unti-unting nawala sa gitna ng mga tao. Nagpatuloy ang kasal, napakasaya. Ngunit may kung anong komplikadong emosyon ang sumagi sa aking isip. Ang paglitaw ni Liu Ruyan ay parang isang tahimik na pamamaalam, at parang huling paglingon sa nakaraang buhay. Ngunit hindi ako kailanman nagsisi sa aking pinili. Mahigpit na hinawakan ni Xiao Yunshu ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag. Tiningnan ko siya, ang kanyang mga mata ay malinaw at determinado. Huminga ako ng malalim, itinapon ang lahat ng alalahanin. Umiti ako sa kanya ng may kaluwagan. Mahaba pa ang tatahakin natin. Sabay nating lakbayin, okay? May luha sa gilid ng mata ni Xiao Yunshu, dahan-dahan siyang tumango. Okay.